Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1141. Napaluhod din ang lahat, baka sa mukha nila ang paghanga at pasasalamat. Hindi nakaimik si Jackie. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanila. Sa iyong mga paa. Pagkatayo ng lahat, kinausap niya si Master Zimmer, mayroon kaming negosyong dapat asikasuhin, Master Zimmer. Hindi tayo pwedeng magtagal. Pakialagaan ang mga bangkay dito. Ang mga negosyo ng Green Dragon Clan ay naibalik na sa pamilyang Zimmer ngayon. Sabihin sa kanila na ako, ang kataas-taasang mandirigma, ay nagsabi nito kung sino man ang magtanong. Dito, nilinggan niya si Shirley at ang iba pa. Samantala, ang mga negosyo ng pamilya Norton ay ibinalik sa pamilyang Lancaster. Huwag kang mag-alala, Supreme Warrior. Alam na namin ang gagawin. Tuwang-tuwa si Master Zimmer. Sa mga salitang iyon, ang pamilya Zimmer ay maaaring maging isang makapangyarihang pamilya sa Soul City. Siyempre, dahil sinabi ni Jackie na baka kailangang bantayan din ng pamilyang Zimmer ang pamilya Lancaster. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zimmer ay nagawang umani ng mga benepisyo ng walang pagsisikap dahil nailigtas ni Jackie si Shirley Lancaster. After Jackie thought about it, he added, "Tama, sinira namin itong hotel. Hindi natin pwedeng hayaan na lang na dumausdas ang isyong ito. Tulungan akong bayaran ng boss ng $1 bilyong. Nasa pasukan ng amo ng hotel at ang kanyang mga tauhan. Iniisip nila noon na maaari lamang silang yumuko sa kanilang kasawian. Kung tutuusin, hindi naman sila nagkukulang sa pera sa pagbubukas ng ganoong kalaking hotel." Matapos marinig ang sinabi ni Jackie ay naantig sila. "Talagang karaniwang tao ang tingin mo sa amin, Supreme Warrior." Sigaw nila. "Ha! Sige! Dapat na tayong umalis. Makikita kita kapag nakita kita." Tumawa si Jackie at hinawakan ang espada. Naghanda na siyang umalis kasama sina Lana at Ethan. Maghintay. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Shirley ang kanyang pananabik. Sinugod niya si Jackie at sinabing, "Sabi mo magkaibigan tayo. Hindi man lang ako nakapag-thank you. Tumutulong lang ako sa isang kaibigan. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin." Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Jackie. Pinag-aralan niya ang dalagang nakasuot ng damit pangkasal sa kanyang harapan. Kailangan niyang aminin na maganda siya. "Kailangan ko." Napaawang ang labi ni Shirley. Parang medyo galit siya. "Sige na." Nagkibit balikat si Jackie na walang magawa. Hindi niya akalain na mamumula ang pisngi ni Shirley, yumuko siya at hinalikan siya sa pisngi. "Sige." Nahihiyang bulong niya. "Tapos na akong magpasalamat sa iyo." Natigilan si Jackie. Hindi niya akalain na mangyayari ito. "Ah, yung babaeng yon." Umiling si Xavier at napangiti habang pinagmamasdan ito. Tila talagang naantig ang puso ng kanyang anak. "Aalis muna ako." Namula rin ang pisngi ni Jackie. Naglakad siya pasulong. "Salamat." Ngumisi si Shirley habang pinapanood siyang umalis. Hindi niya kailanman makakasama ito, ngunit naniniwala siya na ang alaala ng matapang na halik na ito ay palaging mananatili bilang isang magandang imahe sa kanyang buhay. Maaaring mayroong maraming iba pang mga batang babae na humanga sa kanyang katapangan sa hinaharap. Matagal na nakatitig si Shirley sa entrance kahit nakaalis na si Jackie at ang iba pa. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang matamis na ngiti. "May maganda ako dito, sis. Hey! Pero kailangan mong pagbayaran." Tumakbo si Hendrik sa sandaling ito at nagsalita, nakangisi. "Kailangan kitang bayaran. Mangarap ka." Inilibot ni Shirley ang kanyang mga mata. "Sinabi mo pa sa akin na pakasalan ko ang walang kwentang Wilton na iyon. Isipin mong maswerte ka na hindi kita pinabaon sa utang." "Sis, hindi ko akalain na magiging ganito pala siya kabulok na karakter." Inosente ang ekspresyon ni Hendrix. "At saka, ginawa ko ito para sa Lancaster family. Wala akong choice." Pagkasabi niya nun, he probed further, "Sigurado ka bang ayaw mo nito? Kinuhanan ko ng litrato ang sandaling hinalikan mo ang Supreme Warrior. Sigurado ka bang hindi mo gusto ang larawan? Kung hindi, tatanggalin ko." Chapter 1142. "Talaga? Nagsisinungaling ka ba sa akin?" Natuwa si Shirley nang marinig niya ito. Magiging hindi ka panipaniwala kung mayroon siyang larawan upang gunitain ang okasyon. At saka, marami sa kanyang mga kaibigan ang maiinggit kung magpakita siya ng ganoong larawan sa kanila. Mabilis na itinutok ni Hendrix ang kanyang telepono sa kanya. Ang larawan ay nakuha sa perpektong sandali, katulad ng paghalik ni Shirley sa mukha ni Jackie. Ang pag-iilaw sa background ay lumikha ng parang panaginip na epekto. "Ano sa tingin mo? Hindi naman ako masama ah. Ang larawang ito ay perpekto." Natuwa si Hendrix nang makita ang ngiti sa mukha ng kapatid. "Magkano ito?"
Ang ngiti ni Shirley ay lubos na nagliliwanag. Para siyang isang dalagang namumukadkad sa buhay sa sandaling ito. Hey! Biro ko. Wala akong lakas ng loob na humingi ng pera sa'yo. Dahil sa amin na ang mga negosyo ng pamilyang Norton, at 1 tonelada ang naitulong mo sa amin. Humalaklak si Hendrix. Nakakamangha ka, nakilala mo na napakalakas na tao ni Jackie. Sayang lang at wala na siya sa liga namin. Gusto ko sana siyang pakasalan kung babae ako, bale. Sayang nga lang, pero iisa-isahin na lang natin ang lahat ng ito hanggang sa tadhana. Talagang lumaki ka sa pangyayaring ito. Mas mature ka na kaysa dati. Tinitigan ni Shirley ang kanyang nakababatang kapatid. Natigilan siya sa sinabi nito. Nang mga sandaling iyon, dumating na si Jackie at ang iba pa sa airport. Hey! Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng mini affair dito sa Soul City, Master. Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Lana habang pinagmamasdan si Jackie. Nakakakiliti talaga sa buto niya ang stupefied expression niya nang hinalikan siya. Hindi niya akalain na ang number 1 Supreme Warrior ng Daxia, at ang nag-iisang Supreme Warrior nito, ay magiging sobrang gulo sa mga ganitong sitwasyon. Hey! Anong affair? Magkaibigan lang kami. Wala lang. Huwag kang maglalabas ng kalokohan kapag nakabalik ka. Biglang nakaramdam ng awkward at kaba si Jackie nang marinig iyon. Wala lang. Sa tingin mo ba ay basta na lang hahalikan ng isang babae ang ibang lalaki? Siya ang unang anak na babae ng pamilya Lancaster at hindi pa kailanman na in love. Hinalikan ka talaga ng kagandahang iyon. Sa tingin mo, kaibigan lang, ang tingin niya sa'yo. Hindi napigilan ni Lana ang pagsapak kay Jackie nang makita ang ekspresyon nito. Sa totoo lang, siya mismo ay nagulat sa sandaling ito, at hinangaan niya ang babae para sa kanyang lakas ng loob. Anyway, huwag mong ipaalam sa asawa ko ang tungkol dito. Baka hindi niya ako maintindihan. Wala talaga akong nangyayari kay Miss Lancaster. Paalala ni Jackie sa kanila. Ha! Huwag kang mag-alala, Master. Nasa tabi mo kami all this time. Hindi kami magpapatoto kahit na malaman ni Selena. At saka, ang paghalik ng isang babae ay nangangahulugan lamang na ikaw ay kaakit-akit, Master. At hindi naman ikaw ang forward type, di ba? Ngumisi din si Ethan. Ngunit sigurado ako na magkakaroon ka ng isa pang asawa kung mas masigla ka ng kaunti, guro. Pinanlakihan siya ng mata ni Lana. Hindi siya two-timing na lalaki na ganyan. Si Miss Tanya at Miss Sharon ang matagal niyang kasama kung mas mahal niya ang mga babae. Pagkasabi niya nun ay pinag-aralan niya ang mukha ni Jackie. May bakas pa ng lipstick sa mukha mo, Master, sabi niya. Hindi ito halata, ngunit maaari mong sabihin na naruroon kung titingnan mong mabuti. Kabanata 1143. Napabuntong hininga si Jackie nang marinig niya ito. Saan? Nagpapanik na sabi niya. Tulungan mo akong panasan ito ng mabilis. Hindi napigilan ni Lana ang mapangiti sa kanyang naguguluhang kilos. Naglabas siya ng kapirasong wet tissue. Huwag kang mag-alala, sabi niya. May wet tissue ako dito. Pupunasan ko ito para sa iyo. Habang nagsasalita ay dinaikit niya ang wet tissue sa mukha ni Jackie at maingat na pinunasan ang mantsa ng kolorete. Sobrang close ng dalawa. Mabilis na tumibok ang puso ni Lana ng ilang pulgada na lang ang layo niya sa gwapong profile ni Jackie. Maya-maya pa ay napaatras siya, bahagyang namula ang pisngi. Lahat tapos na. Salamat. Tumango si Jackie. Tama na. Tara na. Dapat tayong bumalik. Naging maayos ang lahat, at nakuha namin ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan namin. Makakahanap na tayo ng angkop na panlunas para sa aking ama ngayon. Sige. Tara na. Itinapon nila na ang wet tissue sa isang trash can malapit. Mabilis na sumakay ang tatlo sa eroplano at umalis. Kuwait. Sa sandaling iyon, sa ari-arian ng pamilyang puti. Malungkot ang ekspresyon ni Lily. Tinawagan niya si Nadine at Yolanda. Anong nangyayari? Ilang araw na rin ang nakalipas. Hindi mo pa rin mahanap si Jackie. Saang branch family siya nagpunta? Mas mabuting mag-isip kayong dalawa ng paraan para patayin siya, understand? At hindi mo maaaring hayaang masaksihan ito ng mga miyembro ng pamilya ng sangay. Sa kabilang side ng telepono, sumili si Dean ng mapait na ngiti. Unang madam, mahigit 100 branch na pamilya ang nabisita namin nitong mga nakaraang araw, at hindi dapat naging problema ang paghabol kay Jackie, sa bilis namin. Pero hindi namin alam kung bakit sinasabi ng mga branch family na hindi na dumating si Jackie. Wala kahit isa. Hindi pwede. Dapat ay binisita na ni Jackie at ng kanyang mga kaibigan ang hindi bababa sa kalahati ng mga pamilya ng branch sa ngayon. No way na lahat ng binisita mo ay nagkataong hindi pa niya napupuntahan. Biglang nagdilim ang itsura ni Lily matapos niyang marinig iyon. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Hindi. Naloko tayo. Naloko tayo. Paano? Natarante si Dean. Naloko tayo ni Jackie. Walang intensyon ang batang iyon na bisitahin ang mga pamilya ng sangay.
Siguradong nagpunta siya sa ibang lugar. Tiyak na sinadya niyang isiniwalat sa amin ang impormasyong iyon. Habang iniisip ito ni Lily, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Malaki ang posibilidad na iyon ang nangyari. Kung tutuusin, matagal na dapat sina Dean at Yolanda si Jackie ang lakas. Kahit na hindi sila makahabol, dapat ay nahanap na nila siya sa mga pamilya ng sangay. Ngunit hindi pa nila nakita ang balat o buhok ni Jackie at ng kanyang mga kaibigan kahit na bumisita sa napakaraming pamilya ng branch. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nahulog sa isang bitag. She asterisk T. So sinasabi mo na pinaglalaroan lang niya tayo. Sa sobrang galit ni Dean ay gusto na niyang magsuka ng dugo. Siya ay isang manlalaban sa panimulang yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, at pinamunuan siya ng mga bilog sa pamamagitan ng ilong. Tama na. Ang batang iyon ay hindi kailanman pumunta sa mga pamilya ng sangay. Sinayang mo ang iyong oras at lakas. Si Lily ay walang imak sa loob. Naawa siya kay Dean at Yolanda dahil siya ang nag-utos sa kanila sa wild goose chase na ito. Gayunpaman, wala siyang paraan sa paligid nito. Paano niya nalaman na napakatuso ni Jackie na magpapakalat ng maling chismis para lang dayain sila? Sa pangkalahatan, ang batang ito ay nag-iingat laban sa iyo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dean. Jackie ay hindi mukhang masyadong matured, gayunpaman credit ay dapat na ibinigay para sa kanyang wits. Kabanata 1144. Dahan daw ang tumango si Lily. Ito ang pagkakamali ko. Labis ang laban ko sa kanya simula nang dumating siya sa pamilyang White. Sigurado siyang naghihinala na ako ang nag-utos sa mga miyembro ng pamilyang White na patayin siya. Kaya naman nakabantay siya. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya ngayon. Tama na. Hindi niya akalain na sa simula pa lang ay ikaw ang nagpadala sa kanya ng mga tao. Pero once na pumunta siya dito, ikaw ang pinakaayaw sa presensya niya, kaya syempre, maghahinala siya sa iyo. First Madam, kung ipinakita mo na kaya mo siyang tanggapin sa simula pa lang, at kung naging mas mabait ka sa kanya, hindi ka niya kailanman pinagdudahan. Dito, huminto sandali si Dean bago nagpatuloy, sa ganitong paraan, mas madaling kumilos laban sa kanya dahil wala siyang pader sa paligid mo. Ang realisasyon ay yumanig sa kaibuturan ni Lily, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Wala akong magagawa ngayon. Alam mo kung ano ang ugali ko. Hindi ko alam kung patay na ba si Lance o buhay, at inagaw ni Jackie ang head of the house position ng ganun-ganun lang. Paano ko nagawang hawakan ito? Huminto muna siya bago nagpatuloy, that brat is my nemesis. Paano ako maglalagay ng nakangiting maskara bago ang aking kaaway? Dahil hands-free mode ang tawag, malinaw na narinig ni Yolanda ang lahat. Sa kanya lang nalaman na si Lily pala ang nagpadala ng mga assassin pagkatapos ni Jackie. Napakabisyon niyang babae. Samantala, nakabalik si Jackie sa pamilyang puti at naging tagapagmana ng bahay. Ngayon, niloko na niya silang lahat. Malinaw na matalino siya. Gusto niyang sabihin kay Lily na pakawalan ang kanyang sama ng loob, ngunit alam niyang imposibleng gawain iyon. Anong gagawin natin ngayon, First Madam? Dahil naloko na tayo, makakabalik na lang tayo. Kinausap ni Dean si Lily pagkatapos mag-isip. May ideya ako. Biglang may naisip si Lily. Hindi pa bumabalik si Jackie pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit kailangan niyang bumalik sa kalaunan, saan man siya pumunta, sabi niya. Hintayin mo siya sa mga kalsadang dapat niyang daanan para marating ang estate ng pamilyang White, sa mga taluktok ng mga bundok ilang kilometro ang layo. Tiyak na makikita mo silang bumabalik. Habulin mo sila at patayin sila sa paningin. Hindi pwede. Paano natin malalaman kung kailan sila babalik, First Madam? Paano kung hindi na siya bumalik? Pagkatapos ay maghihintay tayo ng walang kabuluhan. Gulat na gulat si Dean. Dapat may takdang oras dito, First Madam, nag-aatubili niyang sabi. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Naisip ni Lily na may katuturan din ang kanyang mga sinabi. Nagsalita siya pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa tingin ko ay may 2 buwan pang mabubuhay si Nash, sabi niya. Kahit saan man magpunta si Jackie, hindi niya pababayaan ang kanyang ama kapag nasa deathbed na siya. Posibleng bumalik siya kaagad. Kaya't kailangan mong magbantay ng higit sa 2 buwan. Maaari kang bumalik kung hindi siya nagpakita pagkatapos ng 2 buwan. Pinag-isipan ito ni Dean, saka nagsalita, nakangiti, una Madam, hindi po ito magiging problema, pero pagod na pagod kami sa pagtakbo nitong ilang araw para sa wala. Kakailanganin naming makakuha ng higit pang kabayaran kung hinihiling mo sa amin na magbantay sa loob ng 2 buwan. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa mga bayarin. Sandaling hindi nakaimik si Lily. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 2 tangkay ng first grade premium spirited grass. Gagana yan, tama ba? Ang 2 tangkay ng first grade premium spirited grass ay isang napakapang-akit na alok. Ngunit hindi akalain ni Lily na sasabihin ni Dean ang mga salitang ito, 2 tangkay.
Una madam, bigyan mo man lang kami ng 3 tangkay para dito, hindi ba? 3. Kung bibigyan kita ng tig-3, bibigyan kita ng 6 sa kabuuan. Dapat ninakawan mo na lang ako. Kabanata 1145. Nag-alab sa galit si Lily sa kabilang dulo ng telepono. Ano ang mangyayari kung nabigo ka? Paano kung makatakas si Jackie? She bellowed. Agad na siniguro ni Dean si Lily, huwag kang mag-alala. Kung nabigo tayo sa gawain at hahayaang makaalis ang batang iyon, hindi tayo kukuha ng kahit isang masiglang damo. Ngunit kung magtagumpay tayo, dapat bigyan mo ang bawat isa sa amin ng 3 masiglang damo, paano iyon? Hindi pwede. Sobra na. Ang pinakamagandang maiaalok ko ay 2 masiglang damo bawat tao. Matapos pag-isipan ni Lily ang bagay, naramdaman pa rin niya na ang 3 masiglang damo bawat tao ay medyo sobra. Tsaka siya ang first madam, dapat respetuhin siya. Masyadong walang kasiyahan si Dean ngayon. Binigyan siya ni Lily ng masiglang damo noon, at hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay humiling si Dean ng 3 first grade premium spirited na damo sa halip. Oh, ganun ba? Kung ganoon, first madam, pasensya na hindi ako nakapagsilbi sa inyo sa pagkakataong ito. Malamig na tumikim si Dean at nagpatuloy, nagbalik kami ni Yolanda sa isang kritikal na panahon, nang nagsimulang lumamig ang panahon. Bukod dito, makukulong kami sa parang multo na tuktok ng bundok sa loob ng 2 buwan at ang lahat ng paghihirap na ito ay hindi katumbas ng 3 masiglang damo. Kaya, natatakot ako na mag-pull out tayo sa planong ito. Naunawaan ng husto ni Dean ang sitwasyon. Ang kasalukuyang Lily ay napuno ng puot at galit na hindi na niya hinintay na wakasan ang buhay ni Jackie sa susunod na segundo. Kaya naman, alam niyang hindi gugustuhin ni Lily na palampasin ang ganoong pagkakataon, umalis si Jackie sa pangunahing tirahan ng White. Kapag napalampas niya ito, wala nang pagkakataong kasing ganda nito sa hinaharap. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat si Lily nang gustong umalis ni Dean sa plano. Huwag, huwag. Lahat ay negotiable. 3 masiglang damo, maaari kong ibigay sa iyo, ngunit kailangan mong aipangako sa akin na ilihim ito, okay? Huwag kang mag-alala, ligtas ito sa amin. Ngumiti si Dean sa pangalawang pagsang-ayon ni Lily sa kanilang kahilingan. Sige, iyan ang deal. Una madam, mangyaring maging panatag at maghintay para sa mabuting balita. Sige, hindi ako masyadong nag-aalala sa inyong dalawa, kayong dalawa ay makapangyarihang mandirigma na umabot na sa maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Hindi dapat maging malaking hamon na patayin ang brat na iyon at ang kanyang maliliit na kaibigan. Ngunit mangyaring bantay ang mabuti habang naghihintay ka sa bundok. Huwag mo silang palampasin. Tumanggaw si Lily at saka lang niya ibinaba ang telepono. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Lily na mapatawa, Dean Lagorio, matako na sorrow. Hindi man lang naisip ni Yolanda na makakuha ng gantimpala, ngunit siya ay tuso at alam kung ano ang itatanong. 3 first grade premium spirited grass. Si Dean, sa kabilang linya, ay tumingin kay Yolanda sa gilid at tumawa, Yolanda, sa tingin mo ba ay matalino at magaling ang kapatid mo? Nagagawa kong makakuha ng mas magandang deal sa isang tawag lang sa telepono. Kung hahayaan natin ang matandang babae na si Lily na mag-alok sa atin, hindi siya gagawa ng ganoong alok at ang damong may 2 espiritu ang magiging limitasyon niya. Yolanda gave a reluctant smile and said, ikaw talaga, matalino at magaling. Talagang napaka-tempting ng offer. Hehe. Kailangan mo akong bilhan ng inumin para magpasalamat sa akin. Ito ang ipinaglaban ko para sa'yo. Tumabi ka lang at hindi umimik. Tumigil si Dean ng ilang segundo at nagpatuloy. Nasabi mo na ang gusto kong sabihin. Ano pa bang sasabihin ko? Iginala ni Yolanda ang kanyang mga mata kay Dean bago lumipad sa langit at sinabing, Tara na, kailangan na nating bilasan, baka makaligtaan natin ang kabilang party kapag nakauwi siya ngayon. Kabanata 1146. Hahaha. Tama ka, Yolanda. Tara na. Si Dean ay lumipad sa langit kasama si Yolanda. Sa pagtingin sa maselang figure ni Yolanda mula sa likuran, hindi napigilan ni Dean na malunok ng husto ang kanyang laway. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng kaakit-akit na figure ng katawan, matambok na dibdib, balingkinitang baywang, at buong puwitan. Nang siya ay lumipad sa himpapawid, ang lock ng itim na buhok ay lumipad ayon sa hangin, kung gaano kaakit-akit. Bagamat hindi siya kaakit-akit at kaakit-akit gaya ng asawa ni Jackie at ng kaibigan nito, sa mga taong kilala niya, ang katawan at katangian nito ang isa sa iilan. Mahal kong Yolanda, balang araw ay aariin kita. Saka ako matutulog sa iyo at susundin mo ako. Ikaw ang magiging masunurin kong munting babae sa tabi ko. Nakatingin sa likuran ni Yolanda, naisip ni Dean habang nakangiti sa sarili. Dahil pareho silang hindi huminto para sa isang pahinga, dumating sila sa tuktok ng mataas na burol ng bundok ilang milya lamang ang layo mula sa pangunahing tirahan ng pamilya White sa hapon.
Yolanda, I found that you are not much of talker, di ba? Hindi ka nag-uusap dito. Masyado kang aloof at walang pakialam, hindi ba? Tanong ni Dean habang nakaupo sa isang malaking bato na may berdeng bristlegris sa pagitan ng kanyang mga labi. Ganun ba? Sa katunayan, mas gusto ko ang katahimikan at katahimikan. Ngunit ang kawalang interes ay hindi ang salita. Napangiti ng mapait si Yolanda, saka muling tumahimik ang espasyo. May iniisip si Yolanda at biglang bumaling kay Dean, Dean, I really think that Jackie is incomparably smart and talented. Halimbawa, tulad ng pagkakataong ito, bagamat niloko niya tayo, aminin ko na kung ang taong iyon ay maaaring maging pinuno ng pamilyang puti, tiyak na mapapaunlad at mapapabuti niya ang pamilyang puti, huwag, sa tingin mo. Tumanggaw si Dean bilang ganti upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng talento at katalinuhan, kahit na sa lahat ng aspeto, si Jackie ay isang hakbang kaysa kay Lance, walang duda tungkol dito. Masaya si Yolanda at agad na nagningning ang mga mata sa narinig na sinabi ni Dean. Talaga, ganun din talaga ang iniisip mo. Oo naman. Hindi ako tanga, natural, nakikita ko. Casual na tugon ni Dean kahit medyo naguguluhan siya kung bakit iyon sasabihin ni Yolanda. Paano ito? Huwag nating patayin si Jackie at kalimutan ang tungkol sa deal. Tumingin si Yolanda kay Dean at nagtanong sa tentative tone. Isipin mo, si Master White ay namamatay, at kung mamatay din si Young Master Jackie, kung gayon sino ang magiging pinuno ng pamilyang White sa hinaharap. Bagamat may paniniwala si First Madam na buhay pa si Young Master Lance, alam nating lahat na patay na siya. Kung tungkol kay Young Master Hudson, siya ay 10 beses na mas masahol kaysa kay Jackie. Dagdag ni Yolanda. Lumamlam ang ekspresyon ni Dean sa sumunod na segundo nang marinig ang sinabi ni Yolanda. Yolanda, paano ka makapag-isip ng ganyan? Pag-isipan mong mabuti, nangako na tayo sa unang ginang na papatayin si Jackie, kung hindi natin ginawa, nasaktan natin ang unang ginang. Pangalawa, kahit na hindi natin patayin si Jackie at palayain, ang unang madam ay may iba pang mga tao na hahabulin pa rin siya. Tumigil saglit si Dean at nagpatuloy, at saka, ikaw at ako ay parehong Lagorios, bahagi tayo ng pamilya Lagorio. Salamat sa First Madam, we're able to have what we have today, to become the mga patronom ng isang mahusay na pamilya ng anino. Dapat din nating suklian ang kanyang kabutihan sa atin. At saka, si Jackie ay isang tagalabas lamang na nagmula sa isang secular na mundo. Isa siyang illegitimate na anak ni Nash White, kaya sa tingin ko mas mabuting patayin siya. Natigilan si Yolanda. Nais niyang kumbansihin si Dean na sumuko, ngunit sa kanyang pagtataka, walang ganoong intensyon si Dean. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pag-asa at sinabi kay Dean ng may determinadong boses, sa katunayan, maaari tayong magkunwari na namiss namin si Jackie at ang iba pa, hindi namin sila nahanap. Sa ganoong paraan, hindi natin masasaktan ang unang ginang, at the same time, mabubuhay si Jackie at ang iba pa, di ba? Makakaisip na lang tayo ng makatwirang dahilan tulad ng paggamit ni Jackie at ng kanyang mga kaibigan sa kabilang ruta at iba pa. Iyan ay lohikal at makatwiran. Hindi, Yolanda, hindi ka pwedeng mag-isip ng ganyan. Okay, kahit hindi tayo Lagorios, sulit na patayin si Jackie alang-alang sa 3 first grade premium spirited grass. Dapat natin silang patayin. Kabanata 1147. Nakangiting sabi ni Dean sa malamig na tono, ayaw mo bang mas maaga tayong makalusot sa totoong Diyos? Kami ay mga master na itinuturing na medyo bata. Kung makakalusot tayo, maa-promote tayo sa mga elder sa lalong madaling panahon. Tsaka si Jackie ang nakatadhana na mamatay, tayo man ang pumatay nito o ng iba. Kaya huwag mo na akong akitin. Well, naramdaman ko lang na medyo sayang ang pagkamatay ng ganoong katalino at talino. Pagkatapos ng lahat, si Nash White ay isang mahusay na pinuno, at siya ay palaging mabuti at mabait sa amin. Hindi niya kami tinuring na mga tagalabas. Sumilip si Yolanda kay Dean habang sinasabi, lumalaban pa rin siya sa abot ng kanyang makakaya. Si Yolanda ay nagkakaroon ng kaguluhan sa loob nitong mga nakaraang araw dahil talagang ayaw niyang makakita ng isang multa at potensyal na tagapagmana ng pamilyang puti na papatayin nila. Naawa siya lalo sa ama ni Jackie. Bukod pa riyan, nasaksihan din niya ang kadakilaan at kahusayan ni Jackie sa mga araw na ito, kaya naman talagang hinangaan at iginagalang niya si Jackie mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Lance ay wala kahit saan sa ngayon, at walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Kung namatay din si Jackie, wala nang magiging ulo ng pamilya, hindi na maiiwasan ang panloob na digmaan at away sa posisyon ng ulo ng pamilya. Malaki ang kinuha ng pamilyang puti para maging isa sa 8 shadow families, sayang naman na makita itong masira dahil dito. Sa oras na ito, 3 silhouette ang lumitaw sa kanilang paningin. May 3 tao doon. Tingnan mo, 2 lalaki at 1 babae.
Hey! Siguradong si Jackie at ang kanyang maliliit na kaibigan. Sa isang makipot at bako-bakong kalsada, dumating ang isang grupo ng tatlo, dahan-daang humahakbang patungo sa direksyon ni Nadine at Yolanda. Bumangon si Dean mula sa malaking bato na may masayang tingin nang makita ang pagdating ni Jackie at ng iba pa. Ito, parang sila na talaga. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Yolanda, nag-aalala siya para kay Jackie at sa kaibigan nito. Nagdasal siya na sana ay hindi niya masumpungan si Jackie at ang kanyang mga kaibigan para mabuhay sila, ngunit taliwas sa kanyang kalooban, lumitaw si Jackie at ang iba pa pagkarating nila ni Dean sa lugar. Yolanda, ito ang kalooban ng Diyos. Haha, dumating kami at naghintay ng wala pang kalahating oras, at lumitaw sila. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ito ang kalooban ng Diyos. Hahaha, hindi naman natin maitatanggi ang kalooban ng Diyos, diba? Wala sa amin ang sisihin sa pagkakataong ito. Tumawa ng malakas si Dean. Para silang tatlong walking spirited grass. Terena, Yolanda. Tinapakan ni Dean ang kanyang mga paa at diretsyong lumipad sa direksyon ng paanan ng bundok nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Buntong hininga. Si Yolanda naman ay napabuntong hininga ng pagkatalo, at saka siya sumunod ng malapit sa likod ni Dean. Nang makadaan na sila ni Jackie sa isang gubat, nakita nila si Dean at Yolanda na nakatayo sa harapan nila, naghihintay sa kanila. Kayo ay mula sa White Family, tama ba? Napatingin si Jackie sa kabilang party at agad na huminto. Oh wow! Hindi ko inaasahan na may naghihintay sa atin dito. Si Dean, gayunpaman, ay ikinulong ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at tinuyan na may malamig na ngiti. Young Master Jackie, masyado kang mapagmasid, hindi ba? Sa panahon lang ng kompetisyon sa Pamilyang Puti marahil ay nakita mo kaming dalawa sa karamihan. Hindi ko inaasahan na makikilala mo kami bilang mga miyembro ng Pamilyang Puti. Tumigil saglit si Dean bago nagpatuloy with a confident tone, talagang White Family kami, pero Lagorio ang surname namin, ngayon alam mo na kung ano ang did, diba? Hinihintay ka namin dito at dapat alam mo kung bakit kami nandito. Kabanata 1148. Hey! Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat kayong dalawa pa rin ang patronym ng White Family, diba? Ngumiti si Jackie na parang walang pakialam. Dalawang tagapag-alaga ng Pamilyang Puti ang pumunta dito para sa akin, tiyak na hindi ka pumunta dito para kamustahin ako. So, malamang na nandito ka para patayin ako, diba? Walang pakialam na tinitigan silang dalawa ni Jackie. Matalino. Napakatalino mo, hindi ba? Alam mo kung ano ang pinunta namin dito. Malamig na ngumuso si Dean, Lagorios kami, wala kaming choice. Ipinakilala kami ni First Madam sa White Family at para magtrabaho kami bilang patronym. Kailangan naming suklian ang kabutihan sa amin ni First Madam, bukod pa, nakakaakit ang mga benepisyong ibinibigay niya sa amin sa pagpatay sa iyo. Kahit papaano, dapat ka naming patayin. Hahaha. At saka, hindi kayo magkasundo sa akin, at wala rin kayong magandang relasyon sa akin, diba? Tumango si Jackie at tinapos ang pangungusap ni Dean. Pero, maganda talaga na sabihin niyo sa akin na nasa likod ko ang target ni First Madam. Hindi ka ba natatakot na hindi mo ako mapatay, at ako'y makatakas? Patuloy ni Jackie. No, kahit hindi natin sabihin, malalaman mo kung sino ang nasa likod nito. At saka, pareho kaming malalakas na manlalaban na may tunay na antas ng Diyos. Easy peasy para sa amin na patayin kayong tatlo. Higit pa rito, hindi mo man lang makontrol ang chi at gamitin ito sa pag-atake, at ang bilis mong lumipad ay tiyak na hindi kasing bilis ng sa amin, paano ka makikipag-away sa amin o makakatakas man lang sa amin? Kumpiyansa na nagsalita si Dean na may tonong hindi nababagabag. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang pinong espada sa kanyang kamay. Kiddo, kahit papaano, hinahangaan ko ang iyong katapangan at katalinuhan. Niloko mo kami at pinasaya mo kami, naglalakbay mula sa isang sangay patungo sa isa pang sangay na walang ginagawa. Pero, hindi mo naman siguro akalain na nalaman namin ang dirty trick mo ng ganito kaga at naghihintay dito sa pagbabalik mo, diba? Hehe. Ngayon ipapadala kita sa underworld gamit ang sarili kong mga kamay. Nang matapos ang huling syllabus ng salita ni Dean, mahigpit niyang hinawakan ang espada at inalog-alog ang kanyang braso, mga agos ng China na inoculate sa pinong espada na nasa kamay niya. Gayunpaman, hindi alam ng lahat sa eksena, isang palad na may nakakatakot na puwersa ang sumabog sa likod ni Dean. Ito ay mula sa Yolanda. Isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Dean at kalaunan ay bumagsak siya sa lupa, na nagtapon ng panibagong subo ng dugo sa lupa. Ang pagsabog na ito ay lubhang nasugatan si Dean. Halos lahat ng lakas niya ay ginamit niya pagkatapos ay halos hindi niya nagawang igulong ang sarili at humarap paitaas. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Yolanda, Yolanda, bakit mo ginawa iyon?
How dare you strike at me? Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni na Jackie, Lana, at Ethan. Nanlaki ang kanilang mga mata at puno ng pagtataka. Dean, pasensya na. Si Master White ay isang mabuting pinuno at palagi niya kaming tinatrato ng mabuti. Tsaka ayokong makakita ng mahuhusay na lalaki dito. Kung siya ay mamatay, ang pamilyang puti sa malaot madali ay masisira. Inilabas ni Yolanda ang kanyang pinong matalas na espada at dahan-daang humakbang patungo kay Dean. Ang kanyang mga mata ay walang guileless ngunit matindi. Naniniwala ako sa kakayahan niyang Master Jackie sa pamumuno at sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalakas at lalakas ang pamilyang White. Hindi ko kayang panoorin ang nag-iisang pag-asa ng pamilyang puti na magwawakas sa ating mga kamay. Nang matapos ni Yolanda ang kanyang pangungusap, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang braso sa direksyon ni Dean na nakahandusay sa lupa. Isang espadang aura ang lumabas at ang buhay ni Dean ay natapos. Yolanda Lagorio. Kabanata 1149. Bumulusok ang mga sulok ng bibig ni Jackie pataas. Hindi ko nakita ang pagdating nito. Hindi ko inaasahan na ang protonom na ito ay papanig sa atin sa pagkakataong ito. Ginawa niya ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol ng pamilyang puti. Itinabi ni Yolanda ang espada sa kamay niya saka yumuko siya kay Jackie. I was in a huge dilemma for a long time, but in the end, I didn't bring myself to kill you. Kaya, umaasa ako na si Young Master Jackie, magsanay ka ng mas mabuti at mas mabilis na lumaki, at huwag mong pagsisihan ang desisyon ko ngayon. Tumanggo si Jackie at pinag-aralan ang babaeng nasa harapan niya. Masasabi niya ang tama sa mali at pumili ng tamang panig. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanilang mga taksil na plano. Tumigil sandali si Jackie saka nagpatuloy, pero sa ngayon, nabigo ka sa gawaing ibinigay ni Lily. Si Yolanda ay pinag-isipan ito noon pa. Wala akong ibang choice kundi gawin ito. Pagkatapos kong bumalik sa kanya, iuulat ko na naabot mo na ang maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos at mas malakas ka kaysa sa ating dalawa na pinagsama. Masyadong pabaya at gullible si Dean na pinatay mo siya. At halos hindi ko nagawang makalayo sa inyong tatlo. Mukhang maganda. Iminungkahi niya. Bago makialam si Jackie, muling nagsalita si Yolanda sa nagmamadaling tono, pero kung magsusumbong ako sa kanya ng ganito, Young Master Jackie, pagkatapos ng iyong pagbabalik sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaalis sa pangunahing tirahan ng puti anumang oras ayon sa gusto mo. Kung hindi, ang unang ginang ay tiyak na makakahanap ng iba na lalaslasan ang iyong lalamunan, at ang iyong tunay na galing sa pakikipaglaban ay malalantad. Bukod dito, talagang umaasa ako na makakalusot ka sa totoong Diyos sa lalong madaling panahon upang hindi maghinala ang unang ginang sa aking kwento. Dagdag ni Yolanda. Matapos marinig ang mga salita ni Yolanda, sinubukan ni Jackie ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang pagtawa ngunit nabigo siya. Ikinumpas niya ang kanyang palad at biglang isang nakakatakot na alon ng chi ang bumaril mula sa kanyang palad at hinaipan ang isang malaking puno hindi kalayuan sa grupo. Ano ang? Nanlaki ang mga mata ni Yolanda na kasing laki ng mga platito at halos dumampi ang panga niya sa lupa. Ikaw, nasa totoong Diyos na kaharian ka na. Tanong niya sa gulat na tono. Haha, hindi ko pa nasabi na nasa tuktok ako ng demigod realm. Iyon lang ang iniisip ninyong lahat. Actually nasa early stage na ako ng true God realm. Ngunit, kung sakali, sa pagkakataong ito ay babalik sa pangunahing tirahan ng puti, dapat kong subukang maabot ang gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Para kung may mangyari man sa White family, may kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Napabuntong hininga si Jackie. Dahil hindi naisip ni Yolanda na ipagkanulo ang pamilyang puti, at lumabas pa siya para saktan si Lily para tulungan siya, hindi niya intensyon na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang tunay na lakas mula sa patronym na ito. Dapat niyang hayaan ang kabilang partido na magtiwala sa kanya at magkaroon ng pag-asa sa kanya upang ang kabilang partido ay makaramdam na karapat-dapat sa kanyang ginawa. Nako, hindi ko akalain na nasa early stage ka na pala ng true God level. Kung susuriin mo ang yaman at kapal ng chi mo ngayon, sa tingin ko kahit na talagang inaway ka namin ni Dean, hindi mo naman kami kalaban diba? Matapos itong maisip ni Yolanda, natatawa na lang siya ng mapait sa kanyang puso. Gayunpaman, medyo natuwa siya sa kanyang desisyon ngayon, kung talagang nag-away sila, malaki ang posibilidad na mapatay sila ni Jackie not to mention ang paglaslas sa lalamunan ni Jackie at pagkumpleto ng kanilang gawain. Gulat at pagtataka ang namagitan sa kanyang kaloob-looban. Iyon ang tamang desisyon na ginawa niya ngayon. Sa ganoong talino na tao tulad ni Jackie, kaya niyang patayin si Lance, iba pang mga master, at mga mandirigma ng iba pang 7 pamilya ng anino. Sige, Miss Lagorio, mauna ka na, mamaya na tayo. Tumango si Jackie at nagsalita. Sige, sasabihin ko yan kay First Madam. Young Master Jackie, pakitandaan ang kwento para magkaayos tayo.
Nilinggan ni Yolanda si Jackie at pinaalalahanan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad at sumabog sa sarili niyang dibdib. Sa murang ungol, tumalsik siya ng isang subo ng dugo at namutla ang mukha. Pagkatapos nito, tumapak siya at dumiretso sa direksyon ng pangunahing tirahan ng pamilyang White. Mukhang hindi lahat ng Lagorios ay masama. Mayroong ilang mga Lagorios na tapat sa pamilyang puti. May emosyong sambit ni Jackie, inayos ang tingin sa likod ni Yolanda sa ere. Kabanata 1150. Isang mainit na hapon noon, handa nang magpahinga si Lily. Biglang pumasok si Yolanda sa kanyang silid sa bilis ng kidlat. Yolanda, bakit ka nandito? Di ba kanina pa kita tinawagan at hiniling na maghintay sa bundok para tambangan si Jackie at ang iba pa? Ano ang mali? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nasisiyahan sa 3 first grade premium spirited grass. Nang makita ni Lily na ang nanghihimasok ay si Yolanda, tumahol siya sa hindi magandang tono. Gayunpaman, sa pagtatapos niya ng kanyang mga salita, napansin niyang hindi maganda ang mukha ni Yolanda. Anong mali? Nasaktan ka ba? Malakas na nabahala si Lily. Napabuntong hininga si Yolanda na parabang naputol ang baga. Sa wakas ay kinalma niya ang kanyang sarili, umupo, at sinabi, halos hindi ako nakabalik ng buhay. Hinihintay namin si Jackie at hindi nagtagal dumating sila. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Lily sa balita. Ano naman Jackie? Patay na ba siya ngayon? At nasugatan ka sa labanan dahil medyo malakas si Jackie. Pero nasaan si Dean? Bakit hindi siya sumama sayo? Naalimpungatan si Lily sa masayang kalagayan. Inangat ni Yolanda ang kanyang ulo at hinarap si Lily, saka lang siya naglabas ng mga salita na may malungkot na mukha. First Madam, Dean. Hindi na babalik dito si Dean. Ang brat na iyon, si Jackie, ay talagang umabot sa maagang yugto ng totoong Diyos na kaharian. Hindi namin inaasahan iyon. Namatay si Dean dahil minamaliit niya ang kapangyarihan ni Jackie at sinugod si Jackie nang walang pag-iisip, pinatay siya ni Jackie. Ako naman, pagkamatay ni Dean, kinubkob ko silang tatlo. Halos hindi ko nagawang manatiling buhay at tumakas. Nabalot ng takot at takot si Lily kaya napaatras siya ng ilang hakbang nang marinig ang ulat ni Yolanda. Imposible, paano ito posible? Kayong dalawa hindi nila kalaban. Mas malala pa, pinatay si Dean. Ang brat na iyon ay may husay sa pakikipaglaban ng isang tunay na antas ng Diyos. Umiling si Lily na puno ng hindi paniniwala ang mukha, sinubukan niyang tanggihan ang katotohanan. First Madam, actually, kung hindi minamaliit ni Dean ang kalaban, siguradong hindi siya namatay, at kasama niya akong lumaban, may pag-asa tayong manalo. May mapait na ngiti sa mukha ni Yolanda. Paano natin naisip na narating na ni Jackie ang maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos? Matapos mamatay si Dean mula sa kanyang kawalang ingat, kinailangan kong harapin ang tatlo ng mag-isa, na mas mahirap para sa akin. Kaya wala akong choice kundi tumakas. Hindi ko naman inaasahan iyon. Napakalalim ng pagtatago ni Jackie kaya wala ni isa sa amin ang nakakaalam na nasa maagang yugto na siya ng totoong Diyos na kaharian. Mariin na dumilat si Lily at pagkatapos ay sinabing, malinaw na hindi ginamit ng brat na iyon ang kanyang buong lakas sa kompetisyon noong nakaraan. Hindi niya ibinunyag ang kanyang martial status ng tunay na antas ng Diyos. Kung gumamit siya ng chi attack sa kompetisyon, naniniwala akong malalaman nating lahat na nasa totoong Diyos na siya. Dang it, sa hitsura nito, naging maingat ang brat na iyon sa ating paligid. Sa gilid, mapait ang ngiti ni Yolanda, una madam, simula pa lang ay tinatamaan mo na siya, at alam na niya ang motibo mo, kaya mas madali para sa kanya na bantayan ka. Not to mention, may pinadala ka na para patayin siya dati. Napatigil si Yolanda habang nagsasalita. Biglang napuno ng pangamba at takot ang mga mata niya. First madam, ano ang dapat nating gawin ngayon? Baka nakabalik na yung brat na yon. Sasabihin ba niya kay Nash White ang tungkol sa amin? Sasabihin ba niya sa unang elder? Papatayin ba nila ako? Una madam, kung gusto akong patayin ni Master White at ng iba pa, dapat mo akong protektahan. Umiyak si Yolanda sa nanginginig na boses. Huwag kang mag-alala, hindi tanga si Jackie. Hindi niya pipiliing lumaban sa atin ngayon. Sigurado ako na hahayaan niya itong mag-slide na nagkukunwaring walang alam. Si Lily naman ay malamig pero may kumpiyansa ng umisi. Sa katunayan, alam ni Yolanda na tiyak na hahayaan ni Jackie na mag-slide ang insidenteng ito, ngunit para makuha ang tiwala ni Lily, kinailangan niyang sabihin iyon ng kusa. Sinadya ni Yolanda ang isang maririnig na buntong hininga nang marinig ang pagtiyak ni Lily. Mabuti kung ganoon. Ngayon lang talaga ako natakot ng mamatay. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin na ako na ang susunod na din kung hindi ako nakatakas sa oras. At natakot talaga ako na isumbong ni Jackie ang pangyayaring ito kay Master Nash. Kung tutuusin, ikaw lang at ang third elder ang takot ni Jackie pero hindi sa akin.
Isa lang akong Petronam, isang tagapagtanggol lamang ng pamilyang puti. Hindi ko mapigil ang isipin paano kung gusto akong patayin ni Jackie. Hey! Huwag mag-alala, hindi ito mangyayari, matalinong tao si Jackie. Alam niyang kamag-anak ko kayo kaya siguradong magkukunwari siyang walang nangyari. Pero, kung matapang siyang manggulo, paprotektahan kita, wala kang dapat ipag-alala. Naikuyom ni Lily ang kanyang kamao habang binigay ang pangako ni Yolanda. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.